Buhay na naman po kasi I remember from mga 2005 pa lamang ito pinag-uusapan na po itong separate and independent Mindanao. At ito na naman, nabuhay na naman po itong panawagan na ito. Tanungin na po natin sa inyo, no? Bakit ano ang rasyonale at logic nitong panawagan po na ito, Kong? Actually, yung independence movement ng Mindanao, ito ay nag-umpisa noong 1968. 1968 pa po ito nag-umpisa at ito ay ang nag-umpisa nito ay yung yumaong attorney Ruben Canoy. Okay. Ito rin yung isa sa mga rason kung bakit nag-declare ng martial law ang dating Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. Nung nagsama si Attorney Ruben Canoy at si Nurmi Suari, medyo nabahala yung dating Pangulo. Tapos ang isa pang ginawa niya, yung Palawan, nilagay niya sa Region 4 para to make it appear na part siya ng Luzon. Kasi ang totoo, historically, Minsupala yan eh. Mindanao, Sulu, Palawan. Okay. So, kung yung ngayon po, itong current balik po tayo dito sa ngayon, here and now. Ano po ang nagbunsod sa panawagan ninyo, yung pagbuhay muli ng panawagan para po sa hiwalay na Mindanao? Ito hindi naman ito yung panawagan hindi namatay. Natulog la, natulog. Okay. Ngayon, natutulog. Ginising ni Romualdez, itong si Martin Romualdez. Ginising niya. Bakit? Hanggang ngayon, huli pa rin kami dito sa Mindanao. Yung mga infrastructure projects, major infrastructure projects, na pinrogram ng DPWH after consultation with the Regional Development Council. Kinansilan nila lahat yan. 2023, tignan nyo yung budget, kinansel nila yung major infrastructure projects at nilagay nila sa unprogram. 2024, ganun din kinansel. Kaya hanggang ngayon, ito, sunod-sunod yung ulan dito sa amin, araw-araw. Kaya binabaha pa rin kami dito dahil yung mga flood control projects, kinansel din yun. Yung repairs, mga kalsada, nawala lahat yan. Okay. So Kong, ito na nga, no? So sinusulong nyo ulit. Sabi nyo nga, natutulog lang. So ginising nyo po ito nga panukala ninyo na ipaghiwalay ang Mindanao po. Paano nyo po balak gawin po ito? Ikwento nyo kung paano nyo balak gawin, magkano gagastusin po dito. Sige po, kayo na po magsabi. Paano? Dito kung titignan natin, tignan natin yung mga ibang bansa na humiwalay. Nagkaroon ng madugong labanan. Kagaya halimbawa dito sa East Timor, bago nila nakamit yung kanilang independence, mahirap po yung dinaanan nila. Kaya lang dito, ayaw namin mangyari yun. Okay. Kailangan mapayapa lang, mag-usap-usap. Kaya mahirap man yung proseso na dadaanan, kung talagang gustuhin natin, pwede namin gawin yon. Okay. Yung paraan po, kasi ang sinasabi nga, iikot kayo sa Mindanao, ipapaliwanag nyo daw sa mga Mindanaoan kung bakit importante na humiwalay na ang Mindanao from the rest of the Republic of the Philippines. So, at kayo ay mangangalap ng mga pirma, no? And ano po yung sinusundan ninyong proseso dito? Kasi may nabanggit na according to the United Nations process. Ano po ang pinanghahawakan ninyo na proseso at legal na proseso para po mangalap ng mga pirma bilang basehan para makahiwalay po ang Mindanao? Paki-explica po. Itong liwanatin ko lang, yung pirma na binanggit ni dating Pangulo, hindi naman ito kagaya ng pirma na sinasabi ng Saligang Batas ng Pilipinas na kinakailangan para baguhin yung Saligang Batas o amendahan.
Hindi ito. Ito ang gagawin namin. Kailangan lang umikot talaga sa buong Mindanao upang ipaliwanag sa mga taga Mindanao bakit kailangan gawin ito at bakit natin gagawin ito. Dapat maintindihan yan. Ngayon, pagka naintindihan na nila yan, ay sila mismo tatayo din at mag-demand ng independence o hiwalay sa bansang Pilipinas. Okay. Kasi wala na ako nakikitang kinabukasan dito eh. Okay. Dudugtungan ko na lang po yun, Kong. Sinabi mismo po ni former President Rodrigo Duterte, na sabi nga niya na itong pagsusulong para ihiwalay ang Mindanao, born out of frustration from the way the country is being run. And after so many presidents, the Philippines has not progressed. Dati rin siya pong presidente, hindi rin ba ito parang tinatamaan niya yung sarili niya? So number 1 po yan. Number 2 po, saan po kayo kukuha ng pondo para po umikot po sa buong Pilipinas, i-explain po ito sa lahat po ng mga tiga Mindanao para po makabukod ang Mindanao po sa Pilipinas? Yun nga din yung problema ko ngayon, no? Dahil syempre may kailangan ka ng konting pondo dyan para umikot. Ngayon sa akin namang palagay, kung meron namang mapaliwanagan ng maayos kung para saan itong layunin na ito, baka naman merong voluntaryo na mag-ambag doon sa kausa na ating sinusulong. Let's get together, Sunday 25. Sunday 25.